Alright, so good morning from IST Knowledge. Okay, so let's start. Um, ang gagawin natin sa ngayon is magko-connect tayo ng PHP to database. Okay, ngayon iba na medyo kakaiba na yung papakita ko sa inyo dahil OOP na nga gagamitin natin. So dito sa ating class folder, magkikreate tayo ng panibagong file na ipapangalan natin sa class.php. Okay, ngayon bago tayo magsimula, gawa mo tayo ng PHP. Ayan. Paliwanag ko muna ano ba yung OOP. OOP. Pag sabing OOP sa PHP, tinatawag itong Object-Oriented Programming. No? Okay? Na kung saan gumagamit tayo ng objects and class para mag-structure at maging organize yung ating mga codes. Maganda to sa paggamit ng mga modules, reusability codes, yung pag-reuse ng codes at pag-maintain ng codes. So, meron mga concepts sa PHP, meron class and objects. So, yung class, yung blueprint, kumbaga parang ganun. Tapos, siya yung nag-define ng properties sa method sa loob ng class. Meron tayong object, so tinatawag na instance ng class. Yan. Meron tayong properties and methods, or kumbaga parang ito yung variables and functions. Yun. So, variable siya sa loob ng class, yung properties, at methods naman yung function sa loob ng class. Yung mga visibility nito, meron yung public para accessible sa lahat. Protected, ito yung parang accessible lang within sa loob ng class. Okay? Private, accessible lang sa loob ng class only. Yan. So, maraming type ng OOP. Number 1, natin inheritance. Na kung saan nagkikreate ng parent class, yan, and child class. So, yan. So, kasi, kaya nga ito inherit kasi ini-inherit yung properties methods ng another class. Meron tayong polymorphism, yung ability na mag-redefine ng methods sa mga classes. Encapsulation, yung bundling data at methods para makapag-operate ng data. Yan. So, yan. Example dyan, so gawin natin, una, ang ginagawa natin, nag-create tayo ng class. Then, yung pangalan ng class. So, gagawin ko lang is, gagawa tayo ng connection para doon sa ating class. Connection sa ating database. So, magdadaglag na ako dito ng another files inside the inc folder. Ipapangalan ko siya sa config.php. Yan. Tapos, mag-create tayo ng variable para dyan. Post yung ating server user para sa root and password para sa blank password and yung db_name para doon sa db records. Ito, database db name db_records. So, yan yung config natin. Okay? So, ngayon, balik tayo sa connection. Dito, mag-create tayo sa class ng 4 na properties o variables na private natin. Para mabilis tayo, ganito na gawin ko. Copyin ko na lang ito. Paste ko siya rito. Yan. Ay, nangyari. Yan.
Okay. Private variable. And then, yung para sa ating connection. Yan. So, dito, magsiset tayo ng function. So, magsiset tayo. Maglagay ko ng public function. So, sa class, nagkakreate natin ng function. Kaya sabi kanina, in-organize natin yung mga codes natin, yung structure. So, pag sabing construct sa PHP function, ito yung method na kilala as constructor. Okay? So, madalas to automatically ginagamit or tinatawag to kapag nag-create tayo ng class. Ayan. So, constructor ay commonly ginagamit sa pag-initialize ng object ay ng properties kapag yung ating object ay na-create. Okay? So, yun. Okay. Tawagin ko lang yung ating mga variable. Post, user, pass, at dbName. I-construct lang natin itong mga to. Okay? So, i-construct lang natin sila. Una, so gagawin ko yung this. I-type ko muna bago ko i-explain. Okay. This host. Okay, so baka nagtataka kayo anong ibig sabihin nitong this, then yung arrow sign. So, sa OOP guys, ang this is ginagamit to reference para sa current object instance sa loob ng class. So, ginagamit to para ma-access natin yung properties and methods ng isang object or ng current object. Kapag nakita nyo itong this na to, for example, this host, isabihin, nire-refers to sa host property. For example to, this host. Tapos, nirefer niya yung ating host properties. Okay? So, yan. Alright. Para, kung nahirapan kayo sa OOP, punta na kayo sa website na to, w3schools.com. Ito ang magandang page para mag-aral ng basic para sa mga beginners sa programming. Ito ang page na ito ang magandang pag-aralan dahil nandito lahat ng explanations niya. No? For example, ito, yung OOP, yan o. Yan yun. Pwede nyo pag-aralan itong mga to. Yan, what is OOP, ganyan, classes, objects, yan. Ito yung class. Okay. Ito naman yung mga objects. Yan. Tapos, constructor. Ayan, yung pinaliwanag ko na kanina. So, yan. So, maganda, pumunta kayo dyan sa website na yan para maintindihan nyo lalo yung mga codes natin. At sa kanya balikan tong tutorial na to kung nahirapan kayo. So type ko tayo mag-set tayo ng methods. Okay? After natin mag-set ng method, ang gagawin naman natin ngayon ay kukunin natin yung method. So dito, sa scenario ko, mag-create ulit tayo ng public function na ipapangalan ko lang sa ConnectionDB. So magko-connect tayo ng database ngayon, ConnectionDB. Dahil nga na-set na natin yung mga properties na access na to, tatawagin natin sila dito sa ConnectDB function sa pamamagitan ng variable
or ng property or ng tawag ito, or ng instance natin. Okay? So i-reference natin yung ating connection, con. Ayan. Property. Then, kukonect natin sa MySQLi. So, kukonect natin sa database ngayon. So, this post user. Kaya nakikita nyo, ginagrab niya na yung property, yung ating sinet dito sa constructor. Okay? User pass, tapos db name. Ayan. Okay. Ayan. So, gawa lang tayo ng if statement pag may error. If, for example, this connection, con, yung variable natin or property, connect error. Gawa lang tayo ng message. Then, okay, so tapos dito sa ating codes, page OOP, tawag ito, i-return natin yung ating con, this con. So, tandaan nyo, lahat ng function, kapag gumawa kayo ng function, meron tayong tinatawag na return. Okay? Okay, return. Itong return na to is nagre-return ng results. Okay? Okay. Kasi ginagamit tong return na to, mostly itong statement na to, ginagamit to kapag nag-end na yung execution ng isang function. Yan. Kaya meron tayong return. Kapag nag-end na yung execution ng isang function. Yan. Yung statement na yan. Okay? Ang kagandahan pa niyan, yung return na yan, kinocall niya yung functions inside ng mga parameters. Ayan. So, bakit niya tayo gumagamit ng mga return statement para ma-return yung results? Okay? So, yung function kasi functions ay laging or madalas nagpe-perform ng calculations or data manipulations at binabalik niya yung results for further use. Sulit ng mga tutorial, makikita niya, magagamit natin yan sa pamagitan ng return. Okay? So, kagandahan dyan, meron siyang function chaining. So, nag-chain, pwedeng, kaya nga sinasabi na reusable yung codes dahil tatawag-tawagin na lang natin yung mga functions na yan or ng mga codes natin. Okay? So, ginagamit yung method return sa current object para mag-chain ng mga method calls. Okay? So, yan. Tapos, mag-create tayo ng panibagong function inside ng class. Okay? I think may error ako dito. So, create tayo ng panibagong function sa loob ng class. Saan na? Ay. Ayusin pa lang. Kaka-error ako dito eh. Paano ako nalaman sa Sublime Text Tree kung may error ako? Kasi kung makikita nyo, pag hinighlight ko tong or sinelect ko to, makikita nyo, meron siyang parang meron siyang parang para underscore. Isipin yan yung pinaka-scope ng isang codes sa curly braces. Ngayon, ang mali ko, hindi ko ginawa tong function. Kumaga parang pinagsama ko lang. So ito, ibaba ko lang to. Tapos, ito, create natin ng
curly brace para yung scope ng function nandyan. Ayan, okay na. Tapos bakit semicolon yan? Oo nga. Ay, mali. Maling-mali nga talaga. Maling-mali. Balik natin. Yan. Ayan. Tapos, okay. Ito, kulang ng curly brace. I think that is kulang ng curly brace. Tapos, ito, angat ko lang sa taas. Yan. Anyway, so, medyo ayos na siya. Tapos, sobra tayo ng isa. Ano nyo, paano naman sobrang isa? Kasi ito, pag sinelect ko, walang highlight na lumalabas. Unlike dito, may highlight. So, example, may kapartner yan na codes block. Sobra isa. Basta isa. Okay. So, ngayon, magkikreate tayo ng sa baba ng ating function na connectDB, magkikreate tayo ng panibagong public function. Nilagay ko na close connection. I-close natin yung connection ngayon. So, if gawin natin yung statement, if this then this close method ay close. Yan. So, ganyan. So, ganito na mag-connect ng database sa pamamagitan ng PHP OOP. Ganito na mag-connect sa database. So, ngayon, pagganahin natin gagana. Balik tayo sa index. Nakita nyo, walang error, no? Pero pag binago ko siya, ganito itong DB names, I think, makikita nyo, wala pa rin error. Okay. Dito, DB names. Ay, oo nga pala, bakit walang error? Kasi nakalimutan ko dito sa ating index.php ilagay yung ating mga PHP file. So, gamit tayo ng PHP. Ayan. So, una, i-require once natin si inc config.php. Ayan. Next, include natin si class folder, then class name.php. Ayan. Ayan. So, ngayon, pag subukan natin baguhin yung itong S, makita nyo, yung gustong S, ganyan. Okay. Okay naman, tanggalin ko itong config na to. Muna. Ayan. Walang error na lumalabas. Return this con. Okay. Anyway, gumagana na yung database natin. Basta tama yung codes. Walang lumabas na error dito. Tama yung codes natin. Okay? So, yun muna sa ngayon guys. And next tutorial is tuloy-tuloy natin yung ating tutorial. Mag-create na tayo ng login page or login codes using OOP. That's it muna. Salamat. Out.